ninyo, flat po ba yan, sir? O Naka-slant po siya. Tapos kapag umuulan, ano nangyayari? Ikats basin po kami ng mga katas. Basura. Hindi ang baho. Malangaw, malamok. Gaano na katagal na may tambak na basura ang tapat ng bahay ninyo? Mga 1 month na po. Tumutol po kami, sir. Tapos hindi po talaga kami pinakikinggan. Wala po kaming re-receive na reklamo po sa kanya. Nagtataka po ako, ba't may sinasabi pong may nangangamoy, may kumakatas. Segregated na po yun. Yan ba ang tinatawag natin na segregated? sabog-sabog na basura to, kapitan, kung nanonood po kayo. Dapat po talaga ay kung magtatayo po tayo ng pick-up point, hanggat maaari po siguro ay 25 meters, tapos mayroon po siyang buffer zone. Paglabag po yan sa Solid Waste Ecological Management Act at yan po ay maituturing po na paglabag din sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pagbibigay po ng hindi makatwirang pinsala yan sa taong bayan, lalo na yung nasa paligid ng open dump na yan. Diba, sinasabi ko sa'yo, kapitan, para nangangamoy yung mga basura doon. Dumating na nga sa punto, kapitan, na alam mo naman, matanda na nanay ko, senior, kilala mo naman, di ba? Pati anak ko, nagrereklamo na rin, kapitan. Ano pang gagawin namin, kapitan? Saan kami dudulog? Lumapit pa ako dito sa bitag para idulog po dito ang basura. Kumbaga, yung aming harapan po tinambakan po ng basura. Nito pong April, nag-umpisa pong tambakan ang aming harapan ng basura. Ngayon, tumatagal po siya ng minsan, alos isang linggo, kagaya nung nakaraan, bago kunin ng truck. Nagreklamo na po ako kay kapitan. Ang sabi lang po ni kapitan, yun daw mismo yung may-ari ng lupa ang dapat kung hindi natambakan ng basura yung aming harapan. Pinangangambahan namin, unang-una yung dumi. Siyempre, basura po yun. Pangalawa yung lamok, isa rin po yun. At saka yung mga basura po, kinakalat po ng mga hayop. Kasi po, pag ang pinangangambahan po namin, unang-una, pabulusok yung lupa, tapos lalo na ngayon, darating na ang tag-ulan, catch basin po kami. Kami po talaga ang sasalo ng lahat ng dumi na nanggagaling doon sa basura na yun. Pumunta na rin po ako sa munisipyo, wala rin po nangyari. Wala pa rin po nag-i-inspection. In behalf sa pamilya ko, sana matulungan nyo kami para matanggal lang yung pinaka-basurahan sa aming harap. Ano ang dahilan, sir, kung bakit nyo po tinututulan nung una? Kasi alam po namin, sir, na talagang basura mabaho. Number one. At saka isa po, may anak din ako. Pinitisyon na po yan, sir, nung una sa dati po niyang pinaglalagyan. Bago dumating doon sa lugar namin. Inilipat din po mismo doon sa tapat din namin. Yung dating pinaglalagyan, residential area ba din ito? Residential po. Saan ba siya banda? Sa mismong sentro po As in sentro? Opo. May ginawa ka bang hakbang na para sabihin o ipaalam kay Kap? Ano po kasi ni Kapitan, kumbaga, sinusure naman daw niya na wala daw nabubulok. Sabi ko sa kanya, inspeksyonin niyo po, Kap, tingnan niyo po, yung mismong aktual na posisyon ng mga basura. Yun lang po, pinanindigan lang po niya na wala daw nabubulok Gaano na katagal na may tambak na basura ang tapat ng bahay ninyo? Mga 1 month na po. Siguro, matanong ko lang din, ano ba ang scheduling ng pagkuha ng basura doon sa inyong lugar? Sa loob na isang linggo, 2 days. May naghahakot po na yung parang service ng barangay. Doon po sinasakay yung mga basura, sir. Meron ba nakalagay doon sa lupa na yun, dito yung recyclable, dito yung non-biodegradable, dito yung nabubulok, di nabubulok? Wala po nakalagay. Segregation. Ibig sabihin, halo, yung mga basurang yan, halo-halo yan? Halo-halo po So yan. basta tinatapon na lang yan? Pero basura nino yan, sir? Basura po sa kabayanan po. Ng mga residente rin po? Opo. Kasi baka mamaya may mga factory, ano rin yan, wala Wala po. naman. Wala So, naman. basura din po yan ng mga bahay-bahay sa inyo. Opo. Pakita natin yung picture kung gaano kalayo, Sir Carl, yung bahay nyo mula dun sa, ayan. So, tapat po talaga, tama? Opo. Yung kabahayan po sa gilid, ilan yan? Bali, 3 po kami dyan magkakasunod-sunod. Pero yun lang, 3 yung malapit, pero syempre meron sa likod, Opo, meron pa sa likod. Okay. Tapos, ito pong lugar ninyo, flat po ba yan, sir? O Naka-slant po siya. slant yan? Opo. So yung basura nandun sa may halos itaas. Opo. Tapos kapag umuulan, ano nangyayari? Catch basin po kami ng mga katas. Naku po. Ang basura. Hindi ang baho. Ano talaga, mabaho talaga. Halo-halo na. Tsaka natatambay kasi ng 2 araw, tama, sir? Malangaw, malamok. So, perwisyo talaga. Ang pinagtataka ko lang dito kasi, Sir Carl, sa Kate, bakit, kung sino yung mga malalapit na residente, bakit hindi kinausap na from now on, di ba dapat sasabihin ng barangay, kumbaga yung sinasabi nga na public consultation, na sasabihin, itong lugar na ito, gagawin na natin itong tambakan ng basura. So, you mean to say na biglaan lang ito? Biglaan po talaga. Wala man lang pasabi ang barangay sa mga tao na Wala simula ngayon,
ito na yung tambakan. Wala man lang notice sa inyong barangay. Wala. Basta lang Ayun. ginawa na lang na tambakan. Opo. Alright. Kasi magrereklamo rin talaga ako kung ako yung residente, tapatan ko yung bigla na lang ang daming basura, aalma rin ako. Kumbaga, tanging may-ari lang po daw ng lupa ang pwedeng tumanggi na itayo doon yung... So walang karapatan yung mga MRF. residente magsabi. Parang ganun po. Pribado po ba ang may-ari ng Pribado po. So ang nag-usap lang ang barangay sa yung may-ari ng Oo, lupa. tama po. Pero kayong mga residente hindi Wala kayo kinonsult. consultation. Wala Kasi po dapat malaman din kung may tututol ba o hindi. Wala po. 'Di ba? Kasi for the sake of the community yan eh. Hindi naman kung ano lang yung gusto mo, yun yung ano ngayon ang daming umaalma. Ilan po kayong residente apektado? Halos siyam po yung nakapirma doon sa petition. Yung marami kasi na Opo. malapit doon. Natatakot lang po silang humarap eh. Doon naman sa barangay, nakailang beses ka nang hingi ng tulong sa kanila? Ilang beses na po sir eh. Kahit sa mga kagawad, ilang beses na. So, malinaw naman, Alexis, na ang problema mo rito, LGU. Opo. Barangay na nakakasakop sa inyo at saka munisipyo na nakakasakop sa inyo na dapat alam mo, Sir Carl, kailangan natin maging balanse. Of course, yung basura na yan, hindi naman pwedeng nasa bahay lang yan ng mga residente. Talagang dapat kunin po yan. Pero yung tamang lugar kung saan po dadalhin, saan po itatambak, unfair naman na si Alexis at yung iba niyang kapitbahay na sila yung nagsasuffer doon. So ako naniniwala ako na dapat sa ibang lugar, okay? Dapat magkaroon po talaga ng MRF na tinatawag nila. Pero hindi po dapat basta-basta kung nasaan lang. So para mabigyan tayong linaw pare-parehas, marinig natin ang mga panig, Sir Carl, kailangan natin tawagan yung barangay mismo. So tawagan na natin ngayon itong si Cap Rayan Teros. So makausap natin ngayon sa kabilang linya ng Barangay San Miguel, Baras, Rizal. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Magandang umaga po sa inyo po. Alright. So Cap, ano pong ginawa ng ating barangay nung narinig po ang reklamo nito? Nung una pa, nung bago pa lumapit dito sa aming tanggapan? Wala po kaming nare-receive na reklamo po sa kanya. Tulad po na sinabi po niya na sinabi MRF po. Hindi po siya MRF. Isa po ay pick up po ng mga segregated po ng mga basura na wala po siya yung halong nabubulok. At nakasako na po sila na ready po siya pick upin ng municipal para po ilagak na po kung saan po dapat ilagak. Cap, babalikan ko lang sinabi mo, wala ka nakuha ni isang beses na reklamo galing dito kay Sir Alexis? Yes po. Nalaman ko na lang po yan nung punawagan na po ako ng munisipyo, ng sanitary, na meron nga po na complaint tong si Mr. Alexis. Sabi ko nga po, yung mga yung complaint po niya, nagtataka po ako, ba't may sinasabi pong may nangangamoy, may kumakatas. Segregated na po yun. Wala po doon na nakalagay na pupuno. Cap, ifa-flash ko lang sa aming screen yung mga picture doon sa tambakan ninyo or pick up and drop off point. Yan ba ang tinatawag natin na segregated? Ganyan yung itsura ng segregated? Sabog-sabog na basura to, Kapitan, kung nanonood po kayo. Tatanungin ko si Alexis, naparating mo ba kay mismong Cap? Naparating ko po. Okay, sinong kausap mo? Si Kapitan po, at saka yung kagawad po namin, si Kagawad Emily Buendia. Cap, dumating pala sa inyo ang reklamo na ito. Anong ginawa ninyo? Wala pong dumating po sa amin. Nakausap po namin siya, nakakakwentuhan, doon po sa harap po ng bahay po nila. At na-explain naman po namin sa kanya. Tapos nagtataka nga po anong in-explain nyo, Cap? Anong in-explain nyo? Na kung ano po yung mismong magiging hindi po siya MRF, kundi po pick up point na may araw po na pipick up po yung mga Cap, sandali. po diyan. So, napag-usapan ninyo yung mismong problema kasi hindi ka naman mag-i-explain kung wala naman problema na pinag-uusapan. So, ibig sabihin, dumating na sa iyo yung problema at in-explain mo lang sa kanya, pero may ginawa ka bang investigasyon dun sa kanyang sinasabi? Wala pa po kasi po siya sinasabi pong problema. Tinatanong lang po niya kung ano po yung gagawin para po maging maayos o kung nakaka-apekto po talaga po sa kanila. At siyempre, priority po natin yung kalusugan. Paharap na lang po uli kami na mauupahan para po maging pick-up point po ng ang basura ng aming barangay. Yun po lang po yung ibig sabihin ko po doon, sir. Cap, ang sa amin lang din, Cap, siguro kung makakahanap ulit kayo ng, ito, papunta naman na rin tayo sa solusyon Ang nakita rin kasi namin isa sa mga problema, hindi nyo po kinonsulta yung mga residente na malapit dyan sa pinaglagyan nyo ngayon, which is ito sila, Sir Alexis. So sa susunod siguro na makahanap kayo ng bagong lilipatan, magkaroon kayo ng tinatawag natin na public consultation, yung pagsasanggunin sa mga residente kung pabor ba sila o hindi. Parang ganon, kasi hindi nyo napapaalam sa mga tao, kaya ito ang nagiging epekto. Ganito po kasi, Kapitan. Siyempre, ayaw ko po kasi ng paulit-ulit. Tayong dalawa, magkaibigan tayo, Kapitan. Alam mo yan. Hindi tayo magkaaway.
Ngayon, ang inaano ko lang, Kapitan, kumbaga, sana nakinig rin kayo sa amin na, di ba, sinasabi ko sa'yo, Kapitan, para nangangamoy yung mga basura doon, Kumbaga, dumating na nga sa punto, Kapitan, na si Mama, alam mo naman, matanda na nanay ko, senior, kilala mo naman, di ba? Pati anak ko, nagrereklamo na rin, Kapitan, ano pang gagawin namin, Kapitan? Saan kami dudulog, kumbaga? Okay. Ganito, Alexis, katulad ng sinasabi mo ngayon. Ngayon mo lang sinabi yan. Ngayon may mga kwentuhan tayo, pag-uusap, na katulad ng sinasabi mo, may kumakatas at umaamoy. Kung meron man, kasi hindi naman halos araw-araw na check ko yan. Pero nakikita mo naman, nagpupunta ako dyan. Siguro, mas sa ngayon, katulad nga na sinasabi may reklamo ka na dati pa, nililiwanag ko rin lang, ngayon lang din namin nalaman na may complaint kang ganyan. Noong Abril pa po yan, Kapitan, yung complaint po sa munisipyo. Bilang kapitan ng ating barangay, ay priority ko rin yung kalusugan. Una sa akin yung kalusugan. Sa hanap na lang kami ng area na kung saan doon na lang namin ilalagay yung pick-up point at mas improve namin kung paano yung pamamaraan ng segregated ng ating mga basura. Pero nakikita mo naman kung paano pamamaraan namin ng maayos naman. At ako ay nagtataka rin bilang ikaw din nasa tapat ng bahay ninyo yan, na ba't biglang naging makalat, lalo na yung mga sako, Kapitan, eto po, naririnig namin dito sa Bitag, yung willingness mo itama yung mga pagkakamali. Pero para guided din po kayo, sabi mo ililipat, siguro Sir Carl, magandang marinig natin mula sa sanitary ng LGU nyo, kung saan ba dapat nilulugar o nilalagay yung mga ganitong MRF, tambakan, drop-off o pick-up point, kung ano po pa talaga tong facility na igagawin nyo, para sa pangatlong pagkakataon, kasi sabi nyo pangalawa na to, tama na po yung location at wala na pong magreklamong residente. So nasa kabilang linya natin, Sir Carl, ang Sanitation Inspection ng Baras Rizal, si Sir Eldito Asistol Jr. Yes, sir. Magandang umaga sa inyo. Ano pong nakuha nating impormasyon tungkol dito or tama ba ayon sa ating batas ang ganitong klaseng tambakan or hindi ba dapat siya ginagawa? Anong mga parameters, sir, tungkol dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Napakahalaga po talaga yung kalinisan. Dapat po talaga ay kung magtatayo po tayo ng pick-up point, at dapat po siya ay medyo malayo talaga sa household. Hanggat maaari po siguro ay 25 meters, mga ganyan hanggang 30, tapos mayroon po siyang buffer zone. Meron po siyang bakod na katulad din po yan ng ng mga farms natin. So dapat po walang magiging nuisance, magiging amoy na pwedeng makakos ng pagkakasakit ng ating mga tao. Okay. So, dapat po talaga siya malayo sa community hanggat maaari. Okay. Sir, matanong ko lang, dumaan ba ito sa inyong tanggapan bago na itayo itong sinasabing tambakan na ito? Actually, sirs, ang nag-aasikaso po talaga ng mga MRF pick-up points ay yung pong Menro. Kumbaga kami na lang po yung, pag may complaint, kami po yung nag-aayos ng complaint, nakausap namin yung complainant, tapos yung... Okay. Base sa inyong inspection noong nakaraan, ano ang nakita ninyong findings na problema dun sa mismong pick-up and drop-off point ng barangay? Nung nag-inspect po ako, kasi Friday lang po namin nalaman yung complaint na yon, so pinuntahan ko po kaagad. Okay. At tinignan ko po yung lugar. Meron pa po itong mga natitirang mga sako na pinagdagyan ng mga basura. So sabi ko doon sa tao na linisin to at i-disinfect pagkatapos. Tapos, ang napansin ko rin pang isang nagiging lapse po dito. Minsan po kasi sa dami rin po ng hinahakot na basura ng mga drivers natin, hindi na po nila lahat nakukuha yung mga basura. So may natitira. Sana po, nakipag-coordinate rin po ako sa GSO officer namin na sana po, pili siya mahakot at ma-disinfect para po hindi siya mag-cause ng amoy na masangsang. Isa na rin pong hiling ko sa mga kabarangay natin na yung pong mga pick-up point sana natin, wag na po sana natin lagyan ng basura. Kasi po yung mga nakasako na po na yun po ay segregated na. Pag naglagay po tayo ng basura doon na nasa trash bag, pwede po itong ikalat ng mga aso. So sana antayin po natin na nahakutan tayo ng barangay at kung segregated na po yan, nakakutin naman yan para po maayos at maaliwalas yung ating paghahakot na yun.
So siguro sir, ano pong gagawin na aksyon ng ating health office regarding this? Nalaman ninyo na may problema. Ano magiging recommendation ninyo dun sa barangay para matulungan din sila na posible may relocate itong sinasabing... Friday naman po kinausap ko pa agad si Kapitan. Sabi ko, Kap, parang may complaint tayo rito, so sana ayusin natin to. Kung pwede, hanap tayo ng ibang lugar na mas suitable na maging pick-up point. So willing naman po si Kapitan, napaka-supportive naman po niyan. Sikat naman po, willing naman po siyang ilipat yung pick-up point nila para po matugunan po yung concern ng ating kababayan. Okay. So siguro sir, with that said, kami magpapasalamat sa inyo sa paggawa niyo ng agarang aksyon. Maraming salamat sa inyo. Ngayon naman siguro, consult lang natin kay Attorney Batas itong pangyayari. So, anong assessment ni Attorney Batas dito? Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Unahin po dyan, kailangan nating ipaalala kay Kapitan at sa lahat po ng Kapitan ng Barangay. Meron po tayo ng tinatawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. At ang sinasabi po dito, bago po magkaroon ng mga ganyang tapunan ng basura, lalo na yung ganyang open, kailangan po merong public hearing at batay po sa public hearing, yung pampublikong pagdinig, hihingi po ang barangay ng clearance, yung ECC, Environmental Clearance Certificate, mula po sa DENR. Kung wala po yan, paglabag po yan sa Solid Waste Ecological Management Act, Republic Act 9003. At yan po ay maituturing po na paglabag din sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit po? Hindi kasi ginampanan ng mga nasa barangay ang kanilang tungkulin na magkaroon ng pampublikong pagdinig, magiging batayan, at hindi rin nakakuha ng ECC clearance yan po sa DNR. Abay, pagbibigay po ng hindi makatwirang pinsala yan sa taong bayan, lalo na yung nasa paligid ng open dump na yan. So siguro gusto ko lang balikan ito si Cap. Cap, meron ba kayong umano'y ECC na permit ng DNR para dito sa papatayo nito? Wala po. Wala. So kung ang sinasabi ninyo, walang ECC ng DNR, abay meron na tayong malaking problema dyan. Attorney, wala daw ECC, mukhang may problema tayo dito. Malaki po problema ni Kapitan dyan, John Cartulfo, kasi paglabag na nga po yan, dito po sa Section 37, nito po ang Republic Act 9003. Nakikinig po sa atin ang DNR, baka po sila magdemanda sa inyo dahil nilabag niyo po ang kanilang batas. Ngayon naman, Cap, na magsilbi itong aral na ano dapat mga proseso sundin, kaya nandiyan ang mga proseso para maiwasan ang mga ganitong klaseng problema na kung saan nagtatanungan, nag-explain pa, na mas maganda naman sana na controlled at natitignan na maayos ng ating mga ahensya ng gobyerno. Okay sa'yo, Cap? Okay po. Kung ano po yung kung ano pong tama at ano pong nasasaad sa batas, amin po na pong gagawin. Kami po mismo patatanggal ko po yung aming pick-up point dyan at aming pag-aaralan mabuti bago po uli namin itayo sa isang ibang lugar. So siguro, Cap, kami nagpapasalamat sa inyo. Nasahan po namin na talagang masusolusyonan na yung problema nito. Maraming salamat sa iyo, Cap. Salamat din po. Sir Alexis, narinig mo naman ang lahat. Alam mo na kung ano din sasabihin mo sa susunod. Opo. Na hindi lang basta i-explain sa iyo. Alam mo na yung mga pwede mong questionin, tanungin. Tama. Na meron ba nito? Meron bang ganyan? Alam ba ng health office natin yan? Alam ba ng Menro? Meron bang ECC yan? So yung mga ganong klaseng mga tanong. Okay sa iyo? Okay po. Salamat po ng Maraming sir. salamat din sa iyo. Maraming salamat po. At dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Digiyuan. Itong hashtag, ipabitag mo. Po, si Alexis Siwani, na taga Baras, Rizal, Barangay San Miguel, na nagpapasalamat sa buong team ng hashtag ipabitag mo kay Sir Ben Tulfo at Sir Carl Tulfo sa inyong agarang tugon sa aming problema sa basura dito po sa aming barangay. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.